Alam niyo ba na your skin is like your body's billboard? And yes, naglalagay siya ng warning signs kapag may problema na sa loob ng katawan mo. Lalo na kung papunta ka na sa insulin resistance or type 2 diabetes. So in this video, pag-usapan natin ang ilan sa mga skin signs na hindi mo dapat baliwalain kapag iyong nakita sa iyong balat. Huwag mong gawing normal ang dati, wala naman dyan sa balat mo. Tapos isang umaga, boom, pag-gising mo, hindi yan na. Number 1, acanthosis nigricans. Dark, velvety patches sa singit, kilikili, leeg, at minsan mga daliri. Akala mo libag, pero hindi po. Ito ay isang skin sign na yung insulin level nagdo-domino effect na sa skin cell mo. At kapag sobrang stimulation ng insulin, nag-overproduce din ang pigmentation ng balat. At ang resulta, nagkakameron ng dirty-looking patches na kahit bagong ligo ka, akala mo hindi ka nagligo. Hindi sabon, hindi hilod, at hindi exfoliants ang solusyon dyan, kundi blood sugar and insulin level management. And number 2 is skin tags. Ito yung maliliit at malalambot na butlig na nakasabit sa balat na malimit makikita sa leeg, dito sa batok, sa kilikili, at sa mukha. Hindi po yan cute tingnan na parang katulad ng freckles. Sign yan ng insulin resistance. Kaya ang effect ay again katulad ng sa acanthosis nigricans, overstimulation ng skin cell growth. Kaya kapag may skin tags ka, para ka may mini post-it at sumisignal ito ng, hoy, pa-check mo ang aking blood sugar at saka insulin level. The number 3 is slow healing wounds. Kung napapansin mo na ang iyong sugat matagal gumaling, ako, warning sign yan. Because high blood sugar and high insulin level damages blood vessels and nerves. Kaya kung dati, isang araw lang yung wound mo, ilang araw lang galing na, tapos ngayon parang forever bago gumalik, ipa-check up mo na yan. Malamang-lamang, yan ay mataas ang insulin level mo, elevated blood sugar, at yan ay medical red flag. Meron ka bang dry, itchy skin? That is number 4. Yung parang disyerto na yung balat. Nawala na yung natural oil at pag hinipo mo maligas-gas tapos makatipa. That is because high blood sugar can mess with blood circulation. Kaya nagiging dry at irritated ito. Kaya kung halimbawa, lagi kang nangangati, laging dry ang balat, kahit lagyan mo ng lotion, ganoon pa rin, dry pa rin. Tapos ang feeling mo parang laging kinakagat ng damot yung balat mo. Tingnan mo, baka hindi lang yan simpleng allergy. Baka elevated blood sugar at insulin level na yan. And number 5 is diabetic blisters. Bihira ito pero totoo at nangyayari. So bigla na lang may fluid-filled blisters na lalabas sa kamay mo or paa. Ang bacteria kasi love na love niya yung sugar. Kaya kapag ikaw ay elevated ang insulin level at blood sugar, malimit ang occurrence ng infection. Kaya kung lagi ka may skin infection, lalo na yan ay fungal sa singit, sa paa at sa iba pang bahagi, tingnan mo, baka may sugar problem ka na or insulin level problem. And number 6 is eruptive xanthomatosis. Ito ay mga maliliit, yellowish, reddish, waxy bumps na bigla na lang nagsusulputan sa balat mo. Usually saan? Sa puwet, siko, likod, tuhod, binte, paa. And mukha siyang pimple, mukha siyang tigdas, pero hindi naman. Anong sala rin? Super taas na blood sugar at triglyceride level. At ang isa sa root cause nito ay insulin resistance. Super red flag ito ha, kaya magpa-check up ka agad ng insulin level at blood sugar level mo. And number 7 is diabetic dermopathy or shin spots. Kulay black or brown at nasa harapan malimit ng binte. Akala mo normal yon na age spots lang or discoloration. Pero hindi yan nawawala. Liban na lang kung namamanage ang blood sugar at diabetes. Ito ay nalabas kapag may mga small damages of blood vessels under the skin at kapag mataas ang blood sugar at insulin level. Pwede itong lumala, take note, at maging sanhi ng mga nerve damage pa or magtungo sa neuropathy. And number 8 is xanthelasma. Ito ay isang fat deposit under the skin na makikita sa paligid ng mata, lalo na sa may talukap. Ibig sabihin, may sobrang lipids or tabaka sa dugo as a result of metabolic dysfunction. Hindi na namamanage ng katawan mo effectively ang blood sugar at lipid level mo. Kaya, nagmamanifest ito sa balat.
Doon sa mga nabanggit ko na ilan lang at meron pang iba, hindi po dermatologist lang or skin treatment ang solusyon. Ang atake sa sakit dapat ay underlying cause. Yun po kasing sinabi kong mga sakit ay manifestation lamang sa balat ng underlying cause which is insulin resistance. Isa yun. Huwag baliwalain yung mga physical signs na to. Hindi ito tungkol sa vanity or physical appearance lang, kundi sa overall health mo. Remember that your skin is like a mirror. Ano mang nangyayari sa loob ng katawan mo ay makikita sa balat mo. Kaya kung merong warning signs, pa-check up ka agad. Prevention is always better than cure. Kapag nanonood ka ng mga videos katulad nito, syempre, lamang pag may alam. Pero hindi naman sapat na alam mo lang. Kailangan may action din nakasama. Doon sa mga nabanggit ko ng mga skin issues, alin po doon ang meron kayo? Or nakikita nyo sa iba, pwedeng kaibigan, kapag-anak, kasama sa trabaho, lalo na kapag yan ay diabetic na, alin po din yung mga nakikita nyo. Please leave your comments down below. And please don't forget to like and subscribe to my humble channel. Pag po kasi may mga nababasa akong comment at may nagsasubscribe pa, mas na-inspire akong gumawa ng mga ganitong klaseng video na ang intention ay makatulong sa mga tao na magbigay ng mga information para sa kanilang mga pagdesisyon sa mga health issues. And thank you for watching. See you on my next videos po. Bye-bye.